Magandang araw. Ako nga pala si Lizelle na dinala ng amo ko dito sa Hong Kong para magbakasyon. So if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So hello viewers, welcome to my personal vlog. So for this video viewers, i-share ko sa inyo yung ipapakita ko sa inyo yung kung ano yung itsura ng China at kung ano yung mga nalalaman ko tungkol sa China nung dinala ako ng amo ko dito. Masarap ba ang buhay sa China or ano ang experience ko? Malalaman nyo dito. At kung dalhin kayo ng amo nyo dito sa China, dapat nyo din itong panoorin. So ngayon na nga ang araw na ito ay nagpunta kami sa China at dahil nga excited ako makarating ng China. Sabi ko talaga pagdating ko sa China dahil vloggeran ako, so dapat mag-video talaga ako. So ito na nga yung mga video na kinukuha ko habang nasa sasakyan kami at hawak-hawak ko yung mga alaga ko. Of course, yung isang kamay ko ay multitasking. So nagvi-video tayo sa glass ng sasakyan sa mga building na dinadaanan namin dahil ako nga ay na-amaze. Pero hindi naman ako ganun ka na-amaze dahil hindi ko naman first time sa abroad. Yung mga building na makikita natin sa China ay similar lang din sa Hong Kong. Pero ganun pa man ay kailangan nating mag-take video dahil minsan lang ako magpunta dito or magpunta man kami sa susunod hindi na sa the same na lugar dahil nandito nga kami hindi para mag-stay kundi para maging turista. Alam nyo ba yung expectation ko sa China, akala ko napakaraming tao dito pero pagdating mo dito nabigla talaga ako dahil walang katao-tao. Yung tipong parang matatakot ka kasi parang ghost town yung mga building na napakaraming building pero walang mga tao. At tinanong ko nga yung amo ko bakit walang tao dito. Sabi ng amo ko dahil napakalaki ang China kaya konti lang yung mga taong nakatira sa mga lugar-lugar. Pero yung pinuntahan kasi namin is malayong hotel at yung makarating lang doon ay yung may mga sasakyan. Wala din doong mga pampublikong mga sakayan. So yung makarating talaga doon, yun lang yung may mga nakabuking doon at may mga sasakyan. At pansin ko din dito viewers, sabi ng madam ko dito sa China is hindi sila gumagamit ng cash. So cashless na ang mga tao dito, lahat ng ginagamit nila ay nasa app. So parang nasa GCash sa Pilipinas pero sa atin, parang GCash siya sa Pilipinas pero iba dito sa Hong Kong. Meron silang specific sa China. Meron silang specific apps na ginagamit para lang talaga doon kung saan ka magbayad. Kahit na mga konting mga tinda-tinda. Meron din silang mga nagtitinda sa gilid-gilid. Nagpunta kami doon sa night market. Meron din silang mga tinda sa gilid-gilid gaya ng mga mangga, mga ihaw-ihaw, mga tusok-tusok. Yung mga street food sa atin sa Pilipinas, meron din silang ganoon sa China. Pero ang kaibahan lang is hindi sila nag-accept ng cash. Yung ginagamit lang talaga is up to up. So wala nang hawakan ng cash. Talaga dapat marami kang pera sa apps mo. Ang kagandahan dito sa viewers, ang kagandahan dito sa China pag gumagala kayo sa mga lugar, gaya kami gumala kami sa Kingdom Park. Ano ba yung Kingdom Ocean World? Wala masyadong tao dahil dito nga sa China hindi naman siya common para sa tourist. So yung gumagala lang talaga dito yung mga taga Hong Kong or yung mga taga ibang bansa na nag-aaral sa China. Pero hindi talaga siya na ginagalaan ng mga turista kagaya ng Hong Kong na napakaraming tao everywhere. Sa China talaga konti lang talaga yung mga tao, gaya na nagpunta kami meron kaming malaking park na pinuntahan na yung combination sabi ni Madam 3 days ka daw bago mo maikot ang buong park sa kalaki ng park. At pag nagsakay ka doon ng mga rides, konti lang yung mga tao viewers dahil hindi ganun kadami ang mga turista kahit na weekend. Compare dito sa Hong Kong, naabot ka ng 1 oras, 2 oras sa pilahan. Ang ending ilang rides lang yung masakyan mo, pero pag doon ka napakaraming rides at hindi makakasakay ka talaga at masulit talaga yung bayad mo. And pagpunta pala namin dito viewers, kailangan naming mag-visa. So nag-apply kami ng visa and since nga na first time ko magpunta dito, yung visa ko pang isang punta lang. So pag mag-apply kami sa susunod, kailangan ulit naming mag-apply ng pangalawang visa. And sa pangalawang visa viewers, pwede nang
meron ng allotted kung ilang days ako pwedeng pabalik-balik ng China. Kadalasan pala dito viewers sa mga amo sa Hong Kong, gumagala sila sa China dahil nagsawa na silang kagagala sa Hong Kong. Dahil ang liit nga ng Hong Kong at ang daming tao at ang daming turista nagpupunta dito. May marami tayong mga kababayan dito viewers nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper at dinadala ng mga amo sa China para paglinisin ng bahay. Which is bawal na bawal yan at pwede silang parusahan pag nalaman ng immigration yung ginawa nila. Pero since nga yung may mga kababayan tayo na walang lakas ng loob magsabi sa amo na ayaw ko, natatakot na i-terminate, so masama na lang. Pero bawal talaga tayong maglinis doon sa bahay ng mga amo natin sa China. Mostly dito viewers, yung mga amo kasi dito taga Hong Kong, pwede silang bumili ng property doon sa China. And pag nasa China sila, yung cost of living hindi gaano kamahal i-compare dito sa Hong Kong na napakataas ng cost of living. Kaya mostly talaga ng mga amo is nagpapa-China dahil meron silang nagpupuntang China every weekend dahil meron silang mga bahay doon. At saka alam nyo ba yung immigration is stricto din dahil sa pagkuha ng visa dahil marami din tayong mga kababayan na nag-run away. Yung sumasama sa amo tapos pagdating mo doon mag-run away ka dahil may kakilala ka doon nagtatrabaho. Dahil malaki daw yung sahuran doon sa China. Naka per hour daw yun. So marami tayong mga kababayan naging TNT doon at tumatakbo. Ano bang tawag doon? Yun yung iniiwasan ng immigration. Kaya dapat yung first time mo magpuntang China, after mo makabalik sa Hong Kong, kailangan mo ng 7 days. Kailangan mo within 7 days magpunta ka ng immigration at sabihin mo na nandito na ako, bumalik na ako sa Hong Kong para pag-apply mo ng next visa mo sa pagpunta mo ng China, hindi ka magkakaproblema. Alam nyo ba viewers, masasabi ko talaga na ang China is isa din sa pinakamayamang bansa dahil grabe yung mga CCTV nila everywhere, ang laki-laki. Nung sa hotel na pinuntahan namin, wala talagang katao-tao pero merong malaking CCTV. Hindi lang yung mga ordinary CCTV na ang laki-laki talaga ng mga CCTV left and right. Alam nyo ba dito sa Hong Kong marami namang CCTV. Pero yung parang nakikita ko lang yung kasi CCTV dito pa isa-isa lang every street. Doon talaga viewers, grabe ang dami, isang line CCTV lahat. Tapos bawat kanto ay yung parang sa mo walang mga security guard, walang mga pero yung CCTV napakadami everywhere, kitang-kita talaga tayo. Kaya nga habang nandun ako at naglalakad kami, hindi ako masyado nagvi-video dahil wala akong makitang nagvi-video doon, baka bawal, hindi natin alam kung ano yung policy nila dahil nga hindi naman tayo nakatira doon. So ako na hindi masyadong magvi-video, nagvi-video lang ako noong nagpunta kami ng theme park kasi yung theme park is galaan naman yun. So marami ka nakikita na picture. Pero pag doon talaga kami naglalakad or kumakain kami sa street, parang sa mga market nila or mga mall, wala kasi masyadong tao na nagvi-video. Parang normal lang. Tapos doon pagdating mo doon sa pupuntahan nyo, maliban sa mga park parang wala ka nakikitang turista. Yung mga itsura nila, mga Chinese lang talaga. Compare dito sa Hong Kong na ang daming mga puti, ang daming mga American, mga taga UK na nandito. Parang doon talaga bihira ka lang makakakita viewers. As in, parang Chinese lang talaga lahat. Napapagod ako sa aming travel dahil 3 yung alaga ko, pero overall nag-super enjoy naman ako dahil napakagalante ng amo ko at kinuhanan ako ng isang room. And at the same time, busog na busog ako sa mga pagkain na hinahayaan akong pumili ng mga pagkain na gusto kong kainin. Kaya yun lang talaga yung importante, kahit na pagod tayo given na kasi yan na trabaho natin. Importante lang talaga busog na busog tayo at super busog naman ako sa mga pagkain dahil yung amo ko grabe mag-order ng pagkain. Kuripot tong amo ko viewers, pero sa pagkain talaga grabe talaga, busog na busog kami. Kaya hindi ako nagsisisi and excited pa ako sa mga next na journey namin. So hanggang dito lang. If napanood nyo to, maraming salamat. Thank you for watching.